We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. Pipila ka barangay sa Davao City, gibaha na sab kagabi. Tungod sa nalanay nga extension wire, siyam ka balay naugdaw sa Taguluan, Misamis Oriental. Most wanted person sa General Santos City, patay human misukol sa kapulisan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Pipila ka lugar sa Davao City ang gibaha na sab dihang mibundak ang ulan kagabi. Samtang dunay nahitabong landslide sa Mati City sa Davao Oriental. Adi ang report ni Argil Relator. Gilayong gisubay sa mga responders sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Talomo proper Davao City ang 5 ka mga purok dihang namatngunan ang pagsaka sa tubig baha. Daw dagat na ang dalan, human nalapawan na sa hapituhod nga baha. Kini human miawas na ang tubig sa sapa nga konektado sa Talomo River. Usa ka magbanay ang ipabakwit, apan nakauli na sabdayon, human mihubas na ang baha bandang alas 11:30 kagabi. Sa monitoring sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, alas 8:48 sa gabi, dihang nag-code red na o anaa sa critical level ang Talomo River nga naa sa Barangay Tugbok proper, lakip ang Lipadas River sa Barangay Crossing Bayabas. Miawasab ang Kogan Creek sa Barangay Malagos, Baguio District tungod sa bulto sa tubig baha gikan sa bukid. Mag-alas 10 na sa gabi, dihang mihunong na ang pag-ulan sa Baguio, Paquibato ug Marilog Districts. Karong halos kada gabi ina ang nasinating kusog nga pag-ulan. Hugot ang koordinasyon sa matag barangay sa Baguio District, labi na kung nagsugod na ang pagbaha sa mga barangay nga naa sa taas nga bahin. So mo na nga na problema mi kay ang tubig manggod moagi na sa karsada, pero actually na may si among barangay kapitan na si Joselito Cajes na napod sila'y ginaano-ana sa city planning kung unsaon pagsulbad sa baha jud. Sa Mati City, Davao Oriental, dili sab maagian ug mga dagkong sakyanan kining highway nga sakop sa Purok 2, Kotkot sa Barangay Langka, human midahili ang yuta gikan sa bukid paingon sa dalan. Nalukop ang parte sa dalan sa lapok resulta sa pag-ulan. Nagpahigayon na og clearing operation ang City Engineers Office sa lugar. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Daw Baguio feels ang klima sa General Santos City kagabi ng buntag tungod sa nasinating fog. Samtang bugnaw gihapon ang panahon sa dakong bahin sa Mindanao dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug localized thunderstorms. Ano ang report? Naputo sa fog ang sentrong bahin sa General Santos City kaganinang alas 6 sa buntag. Gani pasado alas 7 na ang ubang sakyanan, gipasiga pa ang ilang mga suga. Nabaguhan matud pa ang ubang tricycle driver kay panagsara mahitabo ang daw Baguio feels sa syudad. Para tayo sa Baguio Ano bago? Sa isang taon siguro, isang beses na ito mangyari ba? Medyo malamig lang ang hangin. First time namin yun na Santo Sir. Nibago nga kami sa klima ngayon. Malamig. Sumala sa Pag-asa Gensan, miabot sa 22 degrees Celsius ang temperatura sa Gensan kaganinang buntag. Kinitungod sa sagunson nga pag-ulan sa Dakbayan. Temperatura niya itong mga kinabugnawan niya, mga around alas 5 sa kadlaw, niabot og mga 22 degrees Celsius. Kumbaga ang katong moisture content sa ato ang hangin
is niabot og 100%. Sa gunso naman gud ang ulan, unya nibugnaw na ang atoang environment. Nawala ang fog mag-alas 9 na sa buntag. Sumala sa Pag-asa, walay na monitor nga low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Apan magpabiling bugnaw ang panahon sa dakong bahin sa Mindanao dala sa mga pag-ulan epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug localized thunderstorms. Busa magpabiling alerto sa mga pagbaha ug landslides. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka babae ang napalgan kilid sa dalan sa usa ka barangay sa El Salvador City, Misamis Oriental nga gituuhang nahulog sa motor samtang angka sa iyang bana nga giingong hubog. Nakahigda og wala na ipanimuot dihang naabtan sa mga personahe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa El Salvador City. Kining usa ka babae sa Zone 2 sa Barangay Kalabay-Labay, El Salvador City, Misamis Oriental. Pasado alas 11 Miyerkules sa gabi, nakita doon sa babae ang usa ka tsinelas nga panlalaki ug pambabae. Miguwas sa investigasyon sa kapulisan nga angkas ang babae sa motor nga ginamaneho sa iyang bana nga giingong hubog ug nahulog kini. Daling gidala sa Northern Mindanao Medical Center ang babae kisa nakahiagom ug samad sa ulo niini. Sumala sa kapulisan, nakamata na ang babae ug nagpaayo na lang kini sa iyang samad. Sumala sab sa kapulisan nga gipaklaro sa mister kanila nga self-accident ang nahitabo ug dili ni sab magpasaka pa og kaso ang pamilya sa misis, batok sa mister. Ang istorya siyang bana, sir, wala siya kabantay nga pagtanaw na sila kung wala yung asawa. Kaya nga, ang pangipangkutan na itong mga bystander, ano sila nga, sir, hindi man ni siya ng traffic, sir, kaya kanang wala po yung mga bloodstain or kanang debris man lang sa mga sakyanan. Usa ka magtiayon ang gipusil patay sulod sa ilang sakyanan sa Butuan City. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa barangay ang magtiayon alang unta sa usa ka hearing. Apan wala kini madayon maong muuli na lang unta sa ilang balay. Diyang pag-abot sa Purok 5B Barangay Amparo sa Butuan City, giduulan sila sa riding in tandem suspects ug gipamusil Miyerkules sa buntag. Nadala pa sa ospital ang 57 anyos nga mister ug 48 anyos nga misis apan dead on arrival na. Usa sa mga ginatan-aw nga rason sa kapulisan sa pagpamusil mao ang land dispute. Sa karon dunay persons of interest ang kapulisan sa pagpusil patay sa magtiayon. Piniprepare na yung, sabi ko nga, yung mga documents para sa filing ng kaso. Nagpaygayon ng Commission on Elections ug Voters Education ug Automated Counting Machine Demonstration sa Bungaw, Tawi-Tawi isip pagpangandam sa 2025 midterm elections. Gipasulay sa COMELEC ang paggamit sa Automated Counting Machine o ACM ngadto sa mga opisyales, lakip mga representante gikan sa nagkadayang munisipyo sa probinsya sa Tawi-Tawi. Atol sa gipahigayong Voters Education ug Automated Counting Machine Demonstration sa Bungaw, Tawi-Tawi kaganinang buntag. Tumong sabotan nga nasuta kung mugana ba ang maong ACM, lakip ang transmission system, bisan pa man anaa kini sa hilit nga lugar sama sa Tawi-Tawi. Sa first-hand experience sa mga botante, walay migula nga problema sa maong ACM, lakip sab sa transmission sa voters result. Sumala ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, tudluan sab sa COMELEC ang mga magtutudlo kung unsay buhaton kung galing makasinati og power interruption sa adlaw sa butuhan. Iandam sa matud ba sa mga transmission provider ang mga gikinahanglan nga equipment ug facilities sa tanang canvassing areas sa nasud. In fact, ngayong August, yung lahat ng equipment at facilities na pinangako nila ay handa na po lahat. And by August din po, customized na po lahat ito. Ibig sabihin, katulad dito, na-transmit, hindi muna natin lumabubuksan sa kasalukuyan sapagkat hindi pa po ito kasama pa sa customization. Gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-apod-apod ug assistance sa mga mag-uuma ug mga mananagat sa Patikul Sulu. Ani ang report ni Chris Adapitan. Nang apod-apod ug assistance si President Ferdinand Marcos Jr. alang sa mga mag-uuma, mangingisda lakip mga kabanay nga naapektuhan sa El Nino sa Patikul Sulu Biyernes sa buntag. Gitunol niini sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang farm equipments and inputs nga mobalor og kapin 2 million pesos alang sa 20 ka Farmers Association sa probinsya.
Dunasay tag 10,000 pesos cash assistance gikan sa Office of the President alang sa tig 5,000 mag-uma ug mananagat sa probinsya ug dugang 10,000 pesos gikan sa DSWD alang sa 5,000 mag-uma. Kahinumduman nga gipailawom ang 19 ka lungsod sa Sulu Province sa state of calamity epekto sa El Nino niadtong Abril kung asa sa halos 1,000 ka mag-uma ang apektado. Gipasalig sab sa Pangulo ang hugot nga pagbantay sa kadagatan sa Sulu batok illegal fishing. Umaaksyon na po ang ating kapulisan at sa pamumuna ng Sulu Maritime Police Station upang magpatrolya at mabantayan ang ating yamang dagat. Dunasay gitaganang 100 million pesos ang gobyerno alang sa pagsugod sa pagpatukod sa Jolo Airport. Kasalukuyan na po natin binabalangkas ang lahat ng kinakailangan para masimulan na ang proyektong ito. At may nakahanda po tayong 100 milyong piso na para pagsimulaan nitong project na ito. Ako si Chris Adapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Alang sa mga konsumante sa Davao City Water District, kinahanglang magdaginuot sa pagkonsumo og tubig. Sanglit nagpatuma na ang DCWD og taas singil sa bayronon sa tubig. Kumpila atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, 9.99% ang ipatuman nga water rate adjustment sa Davao City Water District og mag-reflect kana sa bill sa bulan sa Agosto. Kinina ang ulahi nga tranche sa 60% nga water rate adjustment nga gi-request sa DCWD niadtong 2021. Ana sa hapit 3,700 pesos ang gibayad ni Tatay Crestituto nga bill sa tubig sa collection center sa Davao City Water District. Ang maong bayronon alang sa 72 cubic meter na konsumo nila sa tubig. Makatipid mig bayad sir. Amo lang gipagamyan ng aga sa kwintador nga para hinay lang ang amo ang konsumo. Pero ang maong kantidad, posibleng musaka pa sa madawat niyang bill sa sunod bulan kung dili sila magdaginot sa pagkonsumo og tubig. Sanglit magpatuman ang DCWD og 9.99% nga taas singil sa tubig sugod karong bulan na nga mag-reflect sa August nga billing. Busa, gikan sa 214 pesos and 20 centavos, ana-ana karon sa 235 pesos and 60 centavos ang minimum charge sa nagakonsumo og 0 hangtod 10 cubic meter. Alang sa residential areas nga naa sa 1/2 inch ang gidak-on sa tubo. Dugang 24 pesos and 70 centavos sa matag cubic meter kung nagkonsumo na og 11 hangtod 20 cubic meter. Dugang 31 pesos and 90 centavos sa matag cubic meter sa nagkonsumo na og 21 hangtod 30 cubic meter. Dugang 42 pesos and 40 centavos matag cubic meter sa nagkonsumo na og 31 hangtod 40 cubic meter. Samtang dugang 61 pesos and 80 centavos matag cubic meter sa nagkonsumo na og lapas sa 40 cubic meter. Aparte pa ni sa katong ato ang 60% nagipangayo ug na-approve tong 2021. Manito ato ang gi-public hearing that time no. Pero wala man gud nato siya gi-implement one time. Instead ato siyang gi-implement in tranches. Kinina ang ulahing tranche sa taas singil, humana patuma na ang 30% ni atong 2022 ug 20% ni atong February 2024. Subay kini sa 10-year development plan sa DSWD hangtod sa 2030. So atuan na tong gi-map out manggod no kung unsa tong mga operating expenses nato within that period, especially pod ang ato ang capital expenditures kay ato ang gina-tan-aw that we will be building more infrastructures to improve and expand our services. Tungod sa pagpatuman og taas singil sa tubig, pangandaman na lang gayud kuno ni Tatay Crestituto, sanglit importante gayud ang tubig. Sa tanang mga bayrono na mo, amo na lang nang ginapangandaman-daan
nga dili mi madili kay kung madili mi mudako manggod nga mong kuan interest. Sara dugang sa DCWD nga out of the 250,000 water service connections nila, ana sa 95% ang naga-enjoy sa 24/7 nga dunay water supply. Ug karon sa taas singil sa tubig gisiguro pod sa DCWD nga mas pa-improve pa nila ang ilang water supply availability. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Siyam kabalay sa Taguluan, Misamis Oriental ang naugdaw human gilamoy sa kalayo. Hinungdan sa sunog usa ka extension wire nga nalanay. Ani ang detalye? Baga og itom nga aso ang mitabon sa kawanangan sa barangay Sugbong Kugon sa Taguluan, Misamis Oriental pasado alas 10 sa buntag adlawng Huwebes. Gilamoy na diay sa kalayo ang kabalayan sa lugar. Sa cellphone video sa usa ka netizen, makita ang paspas kapag katag sa kalayo sa kabalayan. Nagsugod kuno ang kalayo sa panimalay sa pamilyang Anggana. Sumala sa tag-iya, nakita na lamang niini nga nalanay ang extension wire nga gamiton unta sa paglaba gamit ang washing machine. Wala sa nako nabantay diretso kay ni alkuan man lagi ko kay magwashing sa lagi unta ko. Pagbalik na ako, nagmelt na ang kaning flag nga akong gisaksak dito tapos nagdagan na din lagi dayon ang kuryente dali ra gyud kaayo. Paspas nga girespondihan sa Taguluan BFP ang sunog apan gilamoy na sa kalayo ang siyam ka mga balay tungod gama lamang kini sa light materials. Nakadugang sabkuno sa kakusog sa ulbo sa kalayo ang mga binutilyang gasolina o krudo nga negosyo sa pamilyang Anggana. Apan pagpaklaro niini nga dili ang baligyang gasolina ang sinugdanan sa sunog. Isa tong sa nagpadako sa sunog ato sir katong mga gasolina nga buti-buti sir ba. Dili siya mapalong diretso sa tubig-tubig lang kay gasolina man siya napay krudo. Ganian mami sa taga Bureau of Fire nga bawal. Ipahurot lang tong among gamay nga stock dia. Actually ang nabilin jud dia na imurag isa ka drum. Hinuon nagpadayon pang investigasyon sa kabombiruhan. Gibana-bana ang moabot sa kapin 100,000 pesos ang danyos. Kasamtangan sab nga anaa sa barangay hall ang mga apektadong residente ug nahaturan na og paunang tabang. Katong naman hikiyag mga buti-buti undangan na ginana na sir kay bawal man na siya din delikado pod makadamay ta sa atong mga silingan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Patay ang usa ka truck driver sa Davao City human daw na unay sa gimaniho ang truck dihang nalatayan ang lawas niini samtang gituhang ginaayo ang ligid sa truck. Dili na mahitsura ang lawas sa usa ka 48 anyos nga truck driver human nalatayan ang lawas niini sa mismong ginamanihuan nga truck sa National Highway Kilometer 12 sa Davao City alas 8:30 kagabi. Migula sa investigasyon sa pulis nga mihunong ang maong truck pag-abot sa lugar. Dunay nakakita nga usa ka lalaki nga naghigda ang maong truck driver sa likod nga ligid sa maong truck ug gituhang dunay ginaayo partikular sa tuong ligid. Nakita matud pa sa witness nga milihok ug miabante lang og kalit ang maong truck ug nalatayan ang driver niini. Wala matud pay kaubang helper ang maong truck driver niadtong higayuna. Dihang gi-check sa kauban ng driver ang maong truck nasuta nga na-detach ang brake hose niini. Ginapalaw man pa sa pulis ang investigasyon sa maong hitabo. Patay ang gikonsiderang #1 most wanted person sa General Santos City. Humang giingong misukol atol sa pagsilbi sa kapulisan og warrant of arrest. Dugang detalye sa report ni Justoni Humamil. Sakay niining motorsiklo ang usa ka operatiba sa Police Station 6 suban ang lain pa mga personahe aron magsilbi og warrant of arrest sa giilang top 1 most wanted person sa General Santos City nga si alias Pogi, 52 anyos. Duna kini kasong paglapas sa RA 9165 ug illegal possession, manufacture, acquisition of firearms, ammunition or explosives. Niadtong Miyerkules sa buntag sa Barangay Baluan, General Santos City. Kini human makadawat og impormasyon ng otoridad sa nahimutangan sa maong suspect. Apan dihang pag-abot sa lugar, namatikdan matud pa sa target ang plano o gipabuthan ng otoridad og dayong mitago sa luyo niining usa ka balay. Apan nakadepensa ang mga otoridad hinungdan nga napusilan ang target. Sir, encuentro na bigyan namin sir sa may amaw sir. Asap sir. Sa body camera sa usa ka operatiba, makita nga doon na pay laing lalaki nga ilang gipahapa sa kilid sa sakyanan nga gituuhang kauban sa ilang target. May tutor ka. Dapala. Dayong gidala sa ospital si alias Pogi. Apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor. Giunhan niya pabuto ang mga operative sir na nakita niya nga na mga personnel namo na iserve unta ang warrant man gipabutan ang mga personnel. Luckily
wala sila naigo and naka-retire fire sila, which result na pagkaigoan ng suspect. Nakuha sa kapulisan sa posisyon ni alias Pogi ang pipila ka mga pusil ug mga bala sama sa caliber .45 ug usa ka Magnum .22 revolver. Gawas ni ana, doon na sab sila nakuhang 3 ka pakete sa gituhang shabu gikan sa suspect. Sumala pa ni atong January lang karong tuiga, dunay gikasang search warrant ang otoridad batok ang alias Pogi. Apan nakaikyas matud pa kini. Niadtong April lang bigawas ang warrant of arrest batok kaniya. Gipailawom na sa ballistic examination ang mga nakumpiskang armas gikan sa suspect. Lakip ang gigamit nga armas sa mga operatiba. Itong mga pusil nga naasayaha is subject po damo for ballistic examination na kung kaning mga pusil ba is nagamit ni sa mga nahitabo diri na mga krimen, especially diri sa GSPO. Itong mga personnel na namo na involved ato is gisubject po to namo sa paraffin test o sa ballistic examination ang gigamit nila sir. Gibarugan sa kapulisan nga self-defense ang ilang gihimo atol sa operasyon. By virtue of self-defense na only makapabuto lang mi sa mga armas kung na immediate threat sa mga kinabuhi. Gisulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa suspect. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 200 ka persons with disability sa Upol, Misamis Oriental nga mipailawom sa Cash for Work program sa DSWD ang nakadawat na sa ilang sweldo. Midawat na sa ilang sweldo ang 251 ka persons with disability sa Upol, Misamis Oriental nga misalmot sa Cash for Work program sa DSWD Region 10. Napulo ka adlaw nga nagpahigayon og community cleanup drive ang mga PWD palibot sa ilang mga zone sa tagsa-tagsa ka mga barangay isip kabay sa Cash for Work program. Paghuman sa napulo ka adlaw, midawat sila og 4,280 pesos matag usa. Sigon sa Opol LGU PWD office nga pamaagi kini nila aron mahatagan og tabang pinansyal ang mga PWD sa ilang lugar ug dili lang maghulat sa ayuda. Kita tanan na apan manormal ka man o dili. Mo gina akong ginasulti sa ila mo nang kapasalamat ko nga nakita nila nga pwede dai sila mo trabaho. O cash for work man to. So nagtrabaho sila gamay, at least nahapo din sila assistance. So, mas gipaugtan karon sa Matanao LGU sa Davao del Sur ang seguridad sa matag barangay sa munisipyo. Kini pinaagi sa pagmugna sa LGU og crime spotter ug bantay turista. Adlawng Martes, migradwar ang ilang crime spotter ug bantay turista. Human na kumpleto ang taas nga panahon sa training ug mga pagtuon kabahin sa mga programa. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa Matanao Municipal Police Station, lakip sa mga nakumpletong training ang emergency and incident response, crime prevention strategies ug uban pa. Sa mensahe ni Matanao Municipal Mayor Vincent Fernandez, gitumbok niini ang kamahinungdanon sa mong sektor alang sa kahapsay ug kalinaw sa ilang munisipyo. Kapin 30 ka mga bagong pusa nga pawikan ang gibuhian sa karagatan sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Gikan sa dakong palanggana, hinay-hinay nga nagkamang padulong sa dagat kining 37 ka mga bagong pusa nga olive ridley sea turtles. Gibuhian kini sa mga personay sa Sendro Magsaysay ug Menro Tukuran ngadto sa baybayon sa Barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur ni atong milabayng semana. Matud sa DNR, ang mga pawikan napalgan sa usa ka residente sa mga lugar ni atong June 24 sa gabii. Gilain kining gireport sa bantay dagat. Gikuha kini ug gibalhin sa usa ka palanggana alang sa safekeeping. Una gibuhian pagbalik ipaniguro sab sa otoridad nga anaa kini sa luwas nga kahimtang. Giawag sa DNR ang publiko nga kuno galing makakita og susamang endangered species, i-report kini sa otoridad aron maprotektahan. Gitubag ni Senador Amy Marcos ang pipila ka mga isyu sa nasod atol sa iyang pagbisita kaganina sa Panabo City sa Davao del Norte. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, giduso ni Senator Amy Marcos ang 6-year term alang sa mga barangay officials. Samtang gitubag usab niini ang mga isyu kalabot sa giingon niya nga planong hypersonic missile attack sa nasod China sa mga EDCA sites sa Pilipinas.
Mitambong kaganihang udto si Senator Amy Marcos alang sa usa ka consultative meeting sa Panabo City, kauban ang mga barangay officials sa Davao del Norte. Kini aron awhagon ang mga lokal nga opisyalis nga magmugna og resolusyon aron mapaspasan nga mahimong balaod ang iyang House Bill 2629. Sulod sa moong bill, gina-extend ang termino sa usa ka barangay official gikan 3 years ngadto sa 6 years. So hopefully, ang problema lang natin yung time. So I'm asking them, I'm urging them as much as possible, paspasa na lang na sana ma-certify urgent natin and we'll show that this is the will of the people. Samtang, kinumduman niyang mipagawas og TikTok video ang senador kung asa gibutyag niini nga plano matud pa ig-on sa hypersonic missile sa China ang EDCA site sa Pilipinas. Sumala pa, lakip matud pa ang Mindanao sa 25 kuno nga lugar nga planong bombahan. Yes, kabilang ang Mindanao. Alam naman natin na doon sa listahan, kasi nakita ko lang yun pinakita lang sa akin, tapos hindi naman binigay. Nakita ko may Mindanao po at talagang may kinalaman sa EDCA and VFA sites. Thank you po. Very, very clear yun. Thank you po. So, walang Davao. Apan una na nga gideny sa Chinese Foreign Ministry, Department of National Defense, National Security Council ug sa Armed Forces of the Philippines ang gibutyag sa senador. Dihang gipangutana ang senadora sa iyang reaksyon kalabot niini. Yes, of course. I understand the information after all came from the intel community outside of China. It was not Chinese information. We have a great deal of concerns, and Senator, the problem has been that there have been mixed signals from the different departments of government. Panghinaot lang niini. So ang akin na lang, sana ma-advise ang ating Pangulo ng maayos at hindi nagkakalitu-lituhan. Sara, panawagan usab sa AFP ngadto sa publiko nga dili magpanik samtang nagapadayon pa ang verification sa pahayag ni Senator Amy Marcos. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana. Mga kapuso, ugma na magsugod ang bagong Regional Proof of Purchase promo sa Cagayan de Oro City nga mao ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Alang sa mga kapuso sa Cagayan de Oro City, doon na namoy chance nga makadaog og dakong papremyo. Ihulog lang ang inyong entry sugod ugma July 6, 2024 sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro o sa pili nga local supermarkets and groceries sa participating locations. Mulungtad gini hangtod August 16, 2024. Bisitahi lang ang Facebook o ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DCWB o Barangay LS para sa kumplitong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page sa www.facebook.com/GMA-promos alang sa complete mechanics o announcements. Join na mga kapuso! Makisadya sila kapuso actors Gabby Concepcion ug Juancho Trevino sa 75th araw ng Kapatagan sa Lanao del Norte, ugma July 6. Let's enjoy a night of elegance sa Binibining Kapatagan 2024. Kauban sila kapuso actors Gabby Concepcion ug Juancho Trevino nga mag-perform atol sa Coronation Night. Ang Binibining Kapatagan 2024 kabahin gihapon sa mga aktibidad sa 75th araw ng Kapatagan. Busa, see you sa Kapatagan Municipal Gymnasium sa Kapatagan, Lanao del Norte, ugma na kana sa alas 7 sa gabi. Let's cherish the night, kapuso! Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa ato mga kapuso abroad. Paray lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita patag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend ug mag-amping kita mga kapuso.